Ilang beses na po natin naririnig na bagsak tayo pagdating sa reading comprehension sa ilalim po ng PISA, yung Program for International Student Assessment. At hindi lamang yan, pati sa pag-aaral ng World Bank, 91% ng mga nagtapos ng elementary ay hindi makaintindi ng simpleng teksto. Katumbas po yan ng siyam sa bawat 10 gumagraduate sa elementarya. Pero nakakabigla, pati ang mga graduate natin ng senior high school ay problemado rin pala. Ayon sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, 18 milyong mga graduate ng senior high school mula 2019 hanggang 2024 ay hindi po functionally literate. Anong functional literacy? Mas mataas po na uri ng literacy ito, hindi lamang basic read or write. Kasama na po dito ang kakayahan na mag-compute at higit sa lahat ay kakayahan mag-comprehend o makaintindi. Nakakabigla po ang datos dahil mag-graduate na po yan ng senior high school. Yan pong 18 million na hindi marunong mag-compute at mag-comprehend. Yan po ay katumbas ng isa sa bawat 5 graduate natin ng senior high school. Yan po ang dami ng mga graduate natin ng senior high na bagamat kaya magbasa, hirap palang maintindihan ang binabasa at hirap i-apply ang nabasa sa kanilang mga buhay. Pero ito po ang mas nakakabigla. Nung survey ng PSA noong taong 2019, lumabas po na puro 100% pala ang functional literacy rate natin mula edad 10 hanggang edad 64. Aba, daig pa natin ang ibang bansa. Pero yun lang, nung ayusin ng Philippine Statistics Authority ang definisyon ng functional literacy at ibig nang sabihin na hindi lamang read or write pero pati comprehension, nagbagsakan ang mga scores natin. Ages 10 to 14, nasa 63.9% ang functional literacy. Ibig pong sabihin, 36% o higit isa sa bawat 3 bata walang kakayahang intindihin ang binabasa. Kumpara niyo po sa puro 100% dati. Ages 15 to 19, edad ng high school, bagsak sa 76%. Bale, isa sa bawat 4 na high school grad hindi pala nakakaintindi. Ang laking bagay po talaga pag aayusin mo yung mga standards at mga definisyon. Dahil sa matagal na panahon, para pala tayong mga genius na naglolokohan. Pero meron ding isang elemento na hindi po napag-uusapan. Sa pagitan po ng 2019 at 2024, tumawa po yung COVID-19 at napilitan tayong mag-distance learning. Ang hirap nga naman mag-aral o magturo online sa mga elementary at mga high school at ang mga lugar kung saan mahina ang infrastruktura at kulang-kulang ang mga gadget para sa mga bata, yun po ang nag-score ng talagang pinakamababa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.